So, sa mga detalyeng ito ang pangunahing paksa niya. Number 1, paglalahad ng kondisyon. Number 2, pagpapakita ng ugali. Number 3, kalakasan ng tauhan. Number 4, paniniwala ng relihiyon. Number 5, aral sa buhay. So, naiintindihan niyo ba kung ano yung paksa, pangunahing paksa at ang detalye? O sige nga, ano yung mga pangunahing paksa na tinutukoy ng detalyeng ito? Paniniwala ng pamilyon para sa buhay. Okay. So, ito yung detalye ha, tapos ang mga pangunahing paksa. So, ang detalye ay pagtutukoy ng pangunahing paksa at ang pangunahing paksa ay naglalaman ng mga detalye. Punta naman tayo sa page 6, yung kwento ng pakikibaka ni Mira Oli at Gabi. Ano ba ang akdang ito? Ano siya? Ano yung kwento na to? Anong panitikan siya? Mitoloya. Ano nga ulit yung mitoloya? So nakita niyo naman yung mga tauhan. Ngayon, dun sa notebook niyo, pakilabas. So, base sa mga tauhang ito at mga detalyeng nakapalood dyan sa notebook niyo, yung mga katangian ng tauhan, makikilala niyo ba sila sa pamamaraan ng larawan? O, sino to? Sino si Torch dyan? Basahin niyo yung katangian ni Torch. Andyan sa notebook niyo, tauhan, mga katangian. Pinakahuli. Sino to? Di ba ang nakasulat dyan parang si Achilles? Sino ba si Achilles? O so, parang ganito yung katauhan ni Torch. So, next. Ganda. Gabi. Ano yung katangian niya? Yung detalye yung katangian niya. Next. Sino siya? Yung katangian dyan, tignan niyo. Hindi din. Tatay siya ni Airfood. Tatay siya ni Airfood. Aldur. Diba? Ano yung katangian niya dyan? Sa detaling... Next. Sino siya? May pangalan siya. Dracula siya pero may pangalan siya. Ha? Ha? Ang hari ng mga Dracula. Nagbasa kayo, sabi niyo, di ba? Gary. Next. Nag-iisa lang to sa kwento. Sino yun? Hindi, yung mga hindi nakikinig sa likod na pakikinig. Next. Nagbasa kayo, di ba? Sabi niyo? Next. Ito yung binangbanggit nyo kanina. So, base sa mga detalye, di ba malalaman niyo kung sino agad siya? So, yun ang kahalagahan ng detalye sa pangunahing paksa. O, ang mga halimbawa nito ay sandatahan, sundalo, napahinuhod, napasunod,
Sakupin. Ano yung lubugin? Sakupin. Lipit. Ligamen. Kinikitil. Nakahihinait. Magabi. Masama. Paghilo. Ano daw yung magabi? Paghilo. Wala na yan, pero yan nga yung parang quiz niya eh. Paghilo. Paggaling. Paggaling. Ano pa? Ito naiintindihan niyo yung mga talasalitaan, di ba? Para siyang bokabularyo ng pangkat ng salitang nasa loob ng wika. Ang mitolohiya naman, isang panitikan na tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa. Yung mga tauhan, pakikabisado niyo rin yan kasi kasama siya sa quiz bukas, pati yung mga detalye at katangian nila. Tapos, pag-aralan niyo rin kung paano makikita ang pangunahing paksa sa mga detalyeng ibibigay sa inyo. Katulad din ito, kasama dito sa quiz bukas. Ngayon, ang pangunahing paksa at idea ng mga ito, ano nga ulit kung natatandaan nyo? Limog na agad. Mga katangian ng hindi. Ito ang pangunahing paksa ng mga detalyeng ito. Ano ba itong mga to? Katangian ko ng kaharian ng Narcos, di ba? Tsaka ng mga Diyos ng Narcos. Tapos, sa paglalarawan sa kaharian ng Narcos, alam niyo na ba yung tatlo na yan, di ba? Binanggit ni Angel kanina, Indea, tsaka Gilbert. Gilbert. Ano nga ulit yun, Thea, yung number 1? Malayo ito sa liwanag at kasiya. Tandaan niyo yun na, malayo sa liwanag at kasiyahan. Number 2, magkakasunod lang yun. Diba, ang pangunahing paksa niya ay paglalarawan sa kaharian ng Narcos. Ano ang kaharian ng Narcos? Na sinabi sa kwento. Hindi tulad na tipikal na kaharian, kasalukuyang kaharian ng Narcos ay malayo ito sa liwanag at kasiyahan. Nababalot ito ng nagabatang kamatayan. Ano pa? Pakisaduhin niyo yun. Ang pangunahing paksa at detalye. Detalye, pangunahing paksa. Detalye, pangunahing paksa. Tapos, meron tayong konting activity lang. Sa notebook lang po. Pakipasa muna yung module. Lahat. Pasa lahat ha. Walang magtitira.